Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4071. Ang suhestyon ko syempre rito ay ang hindi pakikinig kay General Grant. Natalo siya sa Sylphind Mountain kaya masyado siyang nahihiya para humarap kay Nine Heaven Emperor. Kaya wala na siyang magagawa rito kundi magpunta sa lagi ng demonyo para makabawi sa lahat ng nangyari. Tumatawang sagot ni Daryl. Pinag-isipan niya ito ng maigi habang sinasabi na, at ayon sa aking pagkakaintindi kay General Grant, mukhang humihingi siya ng tulong sa lahi ng demonyo para maging pambala sa kanyan. Gusto niyang gamitin ang buhay ng mga demonyo para mapabagal ang pagsugod ni Archfiend Antigonus. Dito na nagbago ang mukha ni White Tiger King habang nanlalamig na sinasabing, tama nga po kayo, kamahalan. Pagkatapos ng ginawa niya sa inyo, sigurado na hindi siya sincere sa lahi ng demonyo. Kung ganoon ay uutusan ko na po ba ang aking mga tauhan na ipagtabuyan siya rito. Dito na iniling ni Daryl ang kanyang ulo habang sinasabi na, hindi. Hayaan mo lang siya riyan. Kung hindi ako nagkakamali, pinamunuan ni Archfiend Antigonus ang kanyang mga tauhan papunta sa Imperial Sky Palace kaya ilang miyembro lang ng mga Fiend ang nagpapatrolya sa paligid ng Sylphind Mountain. Napaka-importante ng sitwasyong ito kaya sigurado ako na mauubusan din ng pasensya sa paghihintay si General Grant. Nang makita niya ang sinasabi ni Daryl agad na tumango at tumawa si White Tiger King. Naiintindihan ko, masyado nga talagang malawak ang iyong pag-iisip Daryl. Lumalalim na ang gabi kaya magpahinga na po kayo, kamahalan. Bibisita po akong muli bukas. Dito na siya umalis. Kinabukasan ay makikitang nakaupo si General Grant sa mga bagong tayong tent sa loob ng isang gubat na nasa labas ng teritoryong hawak ng mga demonyo habang ipinapakita ang bagsak nitong mukha. 3 araw na siyang hindi nagpapahinga kaya nagmukha na siyang pagod. Pero hindi pa rin ito sapat upang magpasya siya na magpahinga. Nagmukha na siyang aligaga noong mga sandaling iyon. Isang gabi na ang nakalilipas pero hindi pa nagpapadala ng mga tauhan si White Tiger King para hanapin ako. Hindi ako maaaring mag-aksaya ng oras sa Godly Region ngayong nababalot na ito ng kaguluhan. Isip niya, dito na niya inutusan ng isang grand weapon na, sabihin mo sa mga demonyo na gusto kong makita si White Tiger King. Napagdesisyonan na niyang umaksyon matapos hindi makatanggap ng anumang balita mula kay White Tiger King. Opo, Commander, sagot ng isang grand weapon bago sumugod palabas ng tent. Hindi nagtagal ay bumalik na rin ang grand weapon na nagpakita ng bagsak na mukha habang sinasabi kay General Grant na, Commander, ayaw pong ipasa ng mga demonyo ang inyong mensahe. Sinabi nila na kasalukuyan daw abala si White Tiger King kaya hindi ka raw po niya makakausap. Ano, dito na nagbago ang mukha ni General Grant habang umaapaw ang galit sa kanyang dibdib. Pinigilan ka ng mga demon warrior. Opo, hindi po nila ako pinahintulutang pumasok. Nahihiyang sagot ng grand weapon. Naubos na ang pasensya ni General Grant habang nanginginig ang kanyang katawan sa sobrang galit. Masyadong arrogant si White Tiger King at ang mga demonyo. At ngayon ay napasok na ang buong Godly Region sa isang napakatinding krisis. Pero nagawa pa ring tumanggi ng mga demonyo sa tulong na hinihingi namin habang binabaliwala kami rito. Kalokohan. Dito na tumayo ang galit na si General Grant bago maglakad papunta sa teritoryo ng mga demonyo. Pero gaya ng nangyari kanina, agad siyang pinigilan ng mga demon warriors. Ilang beses niyang sinubukan na pumasok pero agad pa rin siyang pinigilan ng mga ito sa labas ng teritoryo. At sa huli ay nagalit na ito ng husto habang naglalakad pabalik sa kanyang tent. Maraming mga general ang nakarinig sa nangyari kaya agad na nagpunta ang mga ito kay General Grant. Pero agad na tumahimik at tumayo ang mga ito nang makita nila ang naiinis na mukha ni General Grant. Dito na umabant ang isa sa mga general para sabihin kay General Grant na, Commander, kamahalan. Ngayong hindi nagpakita sa atin ng awa ang mga demonyo, hindi dapat. Bago pa man ito matapos sa pagsasalita, agad itong pinutol ng galit na si General Grant. Kalokohan, iniisip mo bang may sapat tayong lakas para pumasok at patayin si White Tiger King? Dito na sumama ng husto ang araw ni General Grant. Huminga naman ng malalim ang isa sa mga general bago nito ay comfort si Grant. Huwag na po kayong magalit, Commander. Hindi po ito ang ibig kong sabihin.
Ang ideya ko po ay ang pagpapakawala sa Sick Help Amulet. Sick Help Amulet. Simon got ni General Grunt. Teritoryo ng mga demonyo ang lugar na ito kaya siguradong maa-attract ng Sick Help Amulet ang karamihan sa lahi ng mga Fiend sa lugar na ito. Hindi lang yun dahil magkakaroon din tayo ng sapat na oras para makaalis bago pa mangyari ang lahat ng iyon. Dagdag ng General, dito na napataas ang kilay ni General Grunt habang nakangiting sinasabi na, naiintindihan ko na ngayon, iniisip mo ba na dalhin dito ang mga Fiend para magsimula ng isang digmaan laban sa mga demonyo? At pagkatapos ay magtatago tayo sa isang lugar para mapanood at umatake sa sandaling magkaroon tayo ng oportunidad na gawin ito. Agad na tumango at sumangayon dito ang nagsasalitang si Grunt. Magandang ideya ang naisip mo. Kabanata 4072. Hindi nakipagkita sa akin si White Tiger King dahil ayaw niyang gamitin ang enerhiya ng mga demonyo. Iniisip niya ba na wala akong magagawa na kahit ano sa sandaling iwanan niya lang ako rito? Tingnan natin kung ano ang magagawa niya sa sandaling magpunta rito ang mga Fiend. Dito na mapapasok sa isang sitwasyon ang mga demonyo na kung saan wala na silang magagawa kundi lumaban. Sabi ng nasa sabik na si General Grunt habang tumitingin gamit ang nanlalamig niyang mga mata. Nagpumilit siyang isali sa digmaan ang mga demonyo. Kaya isang kontribusyon na para sa kanila ang pagharap sa isang bahagi ng kampo ni Archfiend Antigonus. Habang nag-iisip ang lahat, tumingin si General Grunt sa paligid bago niya utusan ang kanyang mga general. Sabihin ninyo sa lahat ang ibinaba. Kung utos na pakawalan ng Sick Help Amulet pagsapit ng dilim. Opo, kamahalan. Iisang sagot ng mga general. Samantala, sa teritoryo ng mga demonyo, sinunod ni White Tiger King ang payo ni Daryl kaya hindi ito nakipagkita kay General Grunt. Kasabay nito ang pag-aalala niya sa mga tinamong sugat ni Daryl. Kaya para maipakita ang kanyang sinseridad, agad niyang ipinadala ang panganay niyang anak na si Leia para alagaan si Daryl. Nirespeto ni Leia si Daryl ng husto kaya agad niyang tinagap ang ipinapagawa sa kanya ni White Tiger King. Habang nagpapagaling si Daryl, si Leia naman ang nagdadala ng kanyang pagkain at inumin habang inaalagaan ito ng husto. Agad namang nabahala si Oliver na, anak ni Black Tortoise King dito. Nagawa nitong magkaroon ng malaking pangangatawan at kahangahangang lakas. Isa ito sa mga kinikilalang elite sa buong lahi ng demonyo. Magkaedad lang si Oliver at si Leia at matagal na rin siyang may nararamdaman sa dalaga na nagsimula noong nakakulong pa ang mga demonyo. Kaya agad na nagkandara pa si Oliver kay Leia nang dumating ang dalawa sa tamang edad. Kasalukuyan itong nakatayo sa likuran ng isang puno sa labas ng batong kwarto kung saan nagpapagaling si Daryl, makikitang nagtataka ng gusto ang kanyang mukha noong mga sandaling iyon. Nagawa siyang pangakuan ni Leia kahapon na magpapalakas kasama nito pero hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya kalahating araw na ang nakalilipas. Pagkatapos nito ay agad niyang natanggap ang balita tungkol sa pag-aalagang ginagawa ni Leia kay Daryl. Dito na hindi napakali si Oliver kaya agad siyang nagpunta sa batong kwarto para tingnan ang mga ito. Siguradong hindi matatanggap ng lahat ang ginagawang pag-aalaga ng isang babae sa ibang lalaki. Habang nakakaramdam ng pagkaagrabyado sa kanyang sarili, nakita ni Oliver na mayroong tumulak palabas sa pinto ng kwarto. Dito na naglakad palabas si Leia hawak ang ilang mga plato sa kanyang mga kamay. Nagawa nitong ihatid ang tanghalian ni Daryl kanina. Naging maganda na rin ang progress ng pagpapagaling nito kaya mabilis nitong naubos ang kanyang mga pagkain na siya ring ikinatuwa ni Leia. Sa bagay, si Daryl pa rin ang partner ng buong lahi ng demonyo kaya isang biyaya para sa kanilang lahi ang mabilis nitong paggaling. Dito na nagulat ng husto si Oliver nang makita niya si Leia. Agad siyang tumakbo palapit at sumigaw ng, Leia! Leia! Agad na napalingon si Leia nang marinig niya ang boses na tumatawag sa kanya. Agad siyang nagulat nang makita niyang si Oliver pala ito. Dito na siyang umiti habang sinasabi na, Panipi, ano ang ginagawa mo rito Oliver? Naglakad palapit si Oliver bago ito tumayo sa harapan ni Leia na parang isang bata. Leia, ipinangako mo sa akin noong nakaraang araw na sasamahan mo akong magpalakas hindi ba? Dito na umaasang tumingin si Oliver kay Leia habang nagmamadaling nagsasalita rito. Dito na biglang naalala ni Leia ang tungkol sa bagay na iyon kaya agad niyang hinampas ang kanyang noo at nagsisising sumasagot ng, pasensya ka na, Oliver. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Dito na siya tumingin sa kanyang
likuran para tingnan ang batong kwarto at sabihin, inutusan kasi ako ni Ama na bantayan si Daryl. Nasugatan siya ng husto kaya nangailangan ito ng taong mag-aalaga sa kanya. Gaya ng inaasahan, ngiti ni Oliver habang nakakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Ipinakita niya na ngayon niya lang ito napagtanto pero sa totoo lang ay matagal na siyang nakakaramdam ng pagkaagrabyado rito. Hindi naman kailangang si Leia ang ipadala ni White Tiger King para alagaan si Daryl kahit na ito pa ang partner ng mga demonyo. Bakit hindi na lang ako magpadala ng ilang mga tagapaglingkod dito para alagaan ang kamahalang si Daryl? Sa pamamagitan nito ay magagawa mo na akong samahan na magpalakas. Alam mo namang hindi ako makapagpalakas ng maayos kung wala ka. Sabi nito, inassume niya na mayroong gusto sa kanya si Leia kaya naisip niyang papayag ito sa kanyang suhestyon. Pero agad na bumagsak ang pag-asa sa dibdib ni Oliver nang dahil sa naging sagot ni Leia sa kanya. Hindi, utos ito ng aking ama. At isa pa, isang matalinong tao si Daryl na may kaalaman sa halos lahat ng bagay. Gusto ko ring matuto ng ilang mga bagay sa kanya. Sabi ni Leia, hindi niya alam ang tungkol sa nararamdaman ni Oliver para sa kanya dahil sa totoo lang ay kaibigan lang ang naging tingin niya rito. Dito na na-awkward nang umiti si Oliver habang natitigilan sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya inasahan na direkta siyang tatanggihan ni Leia nang dahil lang sa pag-aalagang ginagawa nito kay Daryl. Kabanata 4073. Dito na tumawa si Leia habang sumasagot ng, sige, iyon na muna siguro sa ngayon. Kailangan ko pang maghanda ng ilang mga herb para kay kamahalang Derry nang mapabilis ang paggaling ng nabali niyang binti. Kinakailangan ko nang umalis ngayon. Dito na siya tumalikod para umalis habang nag-iiwan ng kaunti niyang amoy sa paligid. Pinanood ni Oliver ang paglalakad palayo ni Leia kaya agad itong natigilan ng ilang mga minuto. Hindi nagtagal ay nagising na rin siya sa katotohanan at nakaramdam ng matinding frustration habang isinasara ng husto ang kanyang mga kamao. Buwisit, ako ang kaibigan ni Leia mula pagkabata pero kay Daryl pa rin. Siya na palapit, hindi ito maaari. Isip niya. Habang nagngangalit sa kanyang sarili si Oliver, ilang mga tagasunod na babae ni White Tiger King ang nag-uusap at nagtatawa ng dumaan sa kanyang harapan. Hindi naging malakas ang kanilang pag-uusap pero nagawa pa rin silang marinig ni Oliver. Sinabi ng isa sa mga natutuwang tagapaglingkod na nakasuot ng puti na, hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang kakaibang nangyari kahapon. Ano iyon? Oo nga, sabihin mo na sa amin. Kalimutan mo na kung tungkol ito kay Archfiend Antigonus. Wala itong magandang may dudulot sa usapan natin. Pagpupumilit ng ibang mga tagapaglingkod. Dito na tumawa ang nakaputing straw dress na tagapaglingkod habang bumubulong ng, nakita ko kagabi si MS. Muna na pumasok sa kwarto kung saan nagpapahinga si kamahalang Daryl. Nagtaka ko kaya agad akong pamwesto sa labas nito nang marinig ko ang nasasaktang boses ni MS. Mona. Dito na nagpakita si Calori Phoenix. Napuno ng pananabik ang kanyang mukha nang pumasok ito na iba sa galit na galit nitong mukha paglabas ng kwarto. Dito na lumabas si MS. Mona kasama ni Calori Phoenix pero napansin ko na iba na ang damit na suot nito. Nakasuot ito ng isang mixing dress nang pumasok siya sa kwarto pero nakita ko itong lumabas ng nakamabalahibong coat. Agad na kumislap ang mga mata ng nakaputing tagapaglingkod bago pa ito matapos sa kanyang pagsasalita. At pagkatapos ay natatawa itong nagtanong ng, hindi ba't kakaiba ang bagay na ito? Dito na gumawa ng ingay ang mga kasama nitong tagapaglingkod. Nangyari kaya ang bagay na iyon? Nakuha nito ang interes ko. Ano, nakipagkita si MS. Muna kay Daryl ng madaling araw at lumabas ng may ibang damit. Dapat nang imbestigahan ng tungkol sa bagay na ito. Nahulog na kaya si MS? Muna kay Daryl, nang inig sa sobrang gulat ang nakikinig na si Oliver hindi kalayuan sa mga nag-uusap na tagapaglingkod. Dito nagamulo ang dibdib ni Oliver dahil ang babaeng pinakagugusto niya ang siyang nag-aalaga ngayon kay Daryl. Hindi naging maganda para sa kanya ang pagiging malapit ni Mona at Calori Phoenix kay Daryl. Dito na nagpatuloy sa pagsasalita ang nakaputing tagapaglingkod. Panipi, mukhang nahulog na nga si MS. Muna kay kamahalang Daryl kaya agad itong nagpunta para makita iyon. At nakikita ko, mukhang may gusto rin si Calori Phoenix kay kamahalang Daryl kaya agad itong nagalit nang makita niyang magkasama sina MS. Mona at si kamahalang Daryl.
Dito na tumatainggong sumangayon ang mga kasama nitong tagapaglingkod. Totoo nga na matigas ang ulo ni MS. Mona kaya hindi ito basta-bastang susunod sa kahit na sino. Tanging si Daryl lang ang nag-iisang tao na nakapagpagalaw ng kanyang puso. Hindi pa ba ito obvious? Wala namang bagay na hindi kayang gawin ni kamahalang Daryl. Siguradong nakakulong pa rin tayo kung hindi dahil sa kanya. Kaya masyado nang naging pihikan si MS. Muna nang piliin niya si Daryl. Gusto ko rin naman si kamahalang Daryl pero isa lang akong tagapaglingkod. Agad na naging emosyonal ang mga ito, habang pinapakinggan ang sinasabi ng bawat isa. Dito nang umiti ang nakaputing tagapaglingkod bago takpan ang kanyang bibig at misteryosong sabihin na, iniisip niyo bang dito na nagtatapos ang aking kwento? Mayroon pa itong karugtong. Mayroon pa. Sabihin mo na sa amin, dali. Nasa sabik na pilit ng mga kasama nitong tagapaglingkod. Dito na sinabi ng nakaputing tagapaglingkod na, mukhang may gusto rin maging si MS. Leia kay Daryl, nakita ko kasi kaninang umaga na dinala ni MS. Leia ang Tiger Crystal kay kamahalang Daryl para gamutin ang nabali nitong binti. Ang Tiger Crystal ay ang pinakaiingat-ingatang kayamanan ng buong lahi ng White Tiger pero buong puso pa rin itong ginamit ni MS. Leia kay Daryl, mukhang, hindi na nga mapapalitan pa ang pangalan ni kamahalang Daryl sa puso ni MS. Leia nang gawin niya ito. Dito na tumanggo ang mga kasamang tagapaglingkod ng babae. Oo nga, kahit na noong siya ang masugitan, wala pa ring naging sapat na lakas ng loob si MS. Leia na gamitin ang Tiger Crystal sa kanyang sarili. Masyado na itong komplikado dahil pare-parehong gusto ni na MS. Mona, Calori Phoenix at MS. Leia si kamahalang Daryl, pero sino kaya ang pipiliin nito sa tatlo? Siya, huwag kang maingay. Dito na nakalayo sa paglalakad ang mga nag-uusap na tagapaglingkod. Iniwan nila ang naguguluhan at namamroblemang si Oliver sa pwesto nito. Kabanata 4074. Gusto rin ni Leia si Daryl. Imposible, napaka-imposible na bagay na ito. Isip ni Oliver. At pagkatapos ng ilang segundo ay nagising na rin siya sa katotohanan habang bumabagsik ang kanyang mukha. Isang diyosa si Leia para sa kanyang mga anak kasing puro ng nyebe at isang partner na magagawa niyang protektahan hanggang sa dulo ng kanilang buhay. Hindi siya makapaniwala na ibibigay din nito ang kanyang puso kay Daryl. Pero masyado pa ring matinding katibayan ang paggamit ni Leia sa Tiger Crystal sa mga sugat ni Daryl. Ang Tiger Crystal ay isang banal na gamot na pinakaiingat-ingatan ng buong lahi ng White Tiger. Sinasabi na gawa ito sa essence na nakuha nila mula sa ninuno ng White Tiger habang nasa gitna ng naganap na pagsabog ng parehong langit at lupa. Dito na, ipinasa ni White Tiger King ang Tiger Crystal kay Leia para ingatan ito hanggang sa sandali na kailanganin niya itong gamitin. Malinaw na naalala ni Oliver ang tungkol sa seryoso niyang pagre-request kay Leia na makita ang Tiger Crystal kalahating buwan na ang nakalilipas pero agad pa rin siya nitong tinanggihan. Pero agad niya itong inilabas ng walang pag-aalinlangan para gamutin si Daryl. Agad na tumindi ng tumindi ang galit sa kanyang puso habang iniisip niya ang tungkol sa bagay na ito. Dito na nilabas ni Leia ang mga herb na kanyang pinitas habang naglalakad pabalik para ibigay ang mga ito kay Daryl. Leia. Agad namang tumakbo si Oliver palapit kay Leia. Nagulat naman dito si Leia kaya napataas ang kanyang kilay habang sinasabi na, bakit ka pa nandito, Oliver? Hindi ba't kailangan mo nang magpalakas? Paano magagawang makapagpalakas ni Oliver nang ganito ang kanyang mood? Dito na niya hindi napigilan ang kanyang sarili na magtanong ng, Leia, ginamit mo ba kay Daryl ang Tiger Crystal? Dito na nanginig ang kanyang boses sa pagsasalita. Wala namang pag-aalinlangang sumagot si Leia ng, oo, bakit? Si Daryl ang naging partner ng buong lahi ng demonyo. Hinding-hindi magagawang mabuhay ng buong lahi ng demonyo hanggang sa mga sandaling ito nang wala si Daryl. Kaya natural lang maintindihan ng kahit na sino ang paggamit niya ng Tiger Crystal kay Daryl. Dito na huminga ng malalim si Oliver habang hindi natutuwang sinabi na, Leia, ang Tiger Crystal ay isang kayamanan na pinakaiingat-ingatan ng buong lahi ng White Tiger. Kaya paano mo ito nagawang gamitin sa mga bagay na gusto mong paggamitan? At higit sa lahat, ni hindi mo nga ito nagawang ipakita sa akin noong makiusap ako sa iyo noon. Sumabog naman sa ketetawa si Leia nang makita niya ang hindi natutuwang si Oliver. Masyado nang malalim ang iniisip mo, Oliver.
Wala ka namang espesyal na rason noon para makita ito. Natural lang din na hindi ko ito ipakita sa kung kani-kanino nang walang magandang rason. Pero naiba ang lahat sa pagkakataong ito dahil si Daryl ang kinikilalang partner ng buong lahi ng demonyo. Nasugatan siya ng gusto kaya kakailanganin niya ang lahat ng mayroon tayo para gumaling sa lalong madaling panahon. Dito na si Oliver habang hinahatak ang baywang ni Leia. Ano namang pagkakaiba nito? Ako pa rin ang kababata mo. Matagal na tayong magkakilala at ngayon lang din natin nakilala si Daryl. Paano mo nagawang ikumpara sa isa't isa ang dalawang ito? Wala ka na ba sa sarili mo? Pakawalan mo ako. Nagpupumiglas na Simon got ni Leia habang nagsasalita. Pero agad na tumindi ang galit sa dibdib ni Oliver kaya hindi ito nakinig kay Leia. Hinawakan ito ng mas mahigpit ang baywan ni Leia at hindi natutuwang nagsabi ng, tatanungin kita, Leia, gusto mo ba si Daryl? Dito na nagulat at napatango si Leia. Oo, hindi lang ang lahi ng demonyo ang iniligtas ni kamahalang Daryl, masyado rin siyang malakas kaya sino nga ba sa atin ang hindi siya magugustuhan? Confident na sinabi ni Leia. Hindi niya naintindihan na ang tanong ni Oliver ay nangangahulugan na kung gusto ba niya si Daryl bilang isang lalaki. Parang isang masong tumama sa kanyang puso ang naging sagot ni Leia. Nang inig ang buo niyang katawan habang napapa-atras ng 2 beses bago mamotla at bumagsak ang kanyang mukha. Si Leia, gusto niya nga talaga si Daryl. Dito na nagtaka si Leia nang makita niya ang reaksyon ni Oliver. Anong problema ni Oliver? Bakit naging kakaiba ito? Habang bumubulong sa kanyang sarili, gusto niyang baliwalain si Oliver ngayong kailangan na niyang pumunta kay Daryl para ibigay dito ang mga herb na kanyang pinitas. Makakapaghintay naman siguro ang bagay na nangyayari kay Oliver. Leia, mabilis na iyak ni Oliver. Ano na naman ba? Naiinis na sigaw ni Leia. Abalang-abala ito ngayong araw sa pag-aalaga kay Daryl nang bigla siyang abalahin ni Oliver. Masyado na itong nakakainis para sa kanya. Dito na tumingin si Oliver kay Leia na para bang wala na ito sa kanyang sarili. Hindi ka po pwedeng mahulog kay Daryl. Hindi po pwede. Bakit? Mahinang tanong ni Leia. Kabanata 4075. Huminga rito ng malalim si Oliver bago sabihin, hindi mo pa ba naririnig ang usap-usapan? Inali na ng kapatid mo ang kanyang sarili kay Daryl kagabi nang gawin nila ang bagay na iyon. Kaya paano mo nagawang magustuhan ang lalaki ng iyong kapatid? Ako lang ang iyong kinabukasan kaya ako lang ang lalaking nararapat sa iyo. Ano? Nagpunta si Mona kay Daryl kagabi at nagawa rin nilang. Hindi ito maaari. Masyadong matigas ang ulo ni Mona. Nagawa pa nga nitong maliitin si Daryl nang ituring niya ito na isang baldado kaya paano niya magagawang ibigay dito ang kanyang pagkababae. Nanginginig at natutulalang inisip ni Leia. Tahimik siyang tumayo habang lumalakad muli si Oliver para hawakan ang kanyang kamay habang sinasabi na, Leia, kahit na mukhang gentleman si Daryl, isa pa rin itong munyok at walang kwentang lalaki. Kaya dapat mong slap. Pero hindi na nakapagpigil pa si Leia sa kanyang sarili bago pa man matapos sa pagsasalita si Oliver. Agad niyang inangat ang kanyang kamay para ipang-sample sa mukha nito. Oliver, si Daryl ang taong hinahangaan at nirerespeto ko kaya ayaw kong marinig ng kahit na anong paninira mo sa kanya, at higit sa lahat, huwag na huwag mong gagawa ng kwento ang aking kapatid. Huwag na huwag mo akong pagsasabihan ng ganito kahit na kailan, nanlalamig na sagot ni Leia. Dito na siya biglang tumalikod at umalis. Si Daryl ang kanyang bayani kaya hinding-hindi ito magpapadala sa kanyang kapatid kahit na ibigay pa nito ang kanyang pagkababae kay Daryl. Sa bagay, katutungtong-tangtong pa lang ni Mona sa tamang edad kaya masyado pang bata ang isip nito. Masyado nang walang konsiderasyon si Oliver nang ipakalat niya ang mga usap-usapang ito. Agad na nakaramdam ng galit si Oliver nang makita niyang umalis si Leia. Dito na nagsara ang kanyang mga kamao hanggang sa magdugo na ang mga ito. Sige, ngayong hindi ka talaga naniniwala sa akin, hahanap ako ng katibayan na magpapatunay sa sinasabi ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayang manyok si Daryl. Makikitang nakasuot ng isang mahaba at kulay puting robe ang nakaupong si Daryl sa loob ng batong kwarto. Masyadong naging gwapo ang kanyang itsura noong mga sandaling iyon. Naging maayos na ang kanyang kalagayan matapos siyang alagaan ni Leia na nagresulta sa mabilis na paggaling ng kanyang mga sugat. Kung magtutuloy-tuloy ito ay magagawa ng gumaling ng nabaling binti at diwat ang kaluluwa ni Daryl sa loob ng 2 araw.
Dito na itinulak ni Leia pabukas ang pinto habang buong galang na sinasabing, "Kamahalan, sinabihan ako ni Ama na ihatid ang mensahe niyang ito sa iyo." Gusto ka raw po niyang makita sa loob ng kastilyong bato. Hindi na niya sinabi pa ang tungkol ikinwento sa kanya ni Oliver dahil confident siya sa kanyang sarili na isang bayani si Daryl kaya hindi magiging totoo ang sinasabi ni Oliver. Sa kastilyong bato, natitigil ang tanong ni Daryl, "Ano naman ang gagawin ko roon?" Tumatawa namang sumagot si Leia, "Ikinwento ko kasi kay Ama ang tungkol sa iyong sitwasyon kaya katuwa siya ng husto at nagdesisyon na ipatawag ang mga commander ng buong lahi ng demonyo para magdaos ng isang selebrasyon para sa iyo, kamahalan." Sumabog naman sa ketetawa si Daryl habang umiiling na sumasagot ng, "Malapit naman sa akin si White Tiger King kaya bakit niya pa kailangang gumalang ng ganito?" Dito na naglakad palapit si Leia para sabihin, "Kamahalang Daryl, hinihintay na po nila kayo sa Batong Palasyo. Hindi niyo po alam kung gaano kataas ang naging pagtingin ng mga mandirigma sa inyo. Para po talaga sa inyo ang selebrasyong ito kaya hindi sila matutuwa kung hindi po kayo magpapakita." Tinanggihan ni Daryl noong una ang naging alok ni White Tiger King pero agad pa rin siyang tumanggo nang marinig niya ang sinabi ni Leia, "Sige." Dito na siya umalis sa batong kwarto para maglakad papunta sa batong kastilyo kasama ni Leia. Mabilis na nakarating ang dalawa sa batong kastilyo kung saan nagulat si Daryl sa eksena na kanyang nakita. Makikita sa malaking kastilyo na ito ng halos 100 mga upuan na napuno ng mga mandirigma at chief ng buong lahi ng demonyo. Kapansin-pansin din ang masayang mukha ng nakaupong si White Tiger King sa isang trono na nasa dulo ng palasyo. Agad na natuwa at napatayo si White Tiger King nang makita niya ang paglalakad papasok ni Daryl. "Kamahalang Daryl, naririto ka na pala. Halika't maupo ka rito." Dito na tumayo ang mga mandirigma at chief ng buong lahi ng demonyo para saluduhan ng buong respeto si Daryl. "Mabuhay ka po, kamahalang Daryl." Pero mapapansin ang nag-iisang tao sa paligid na hindi nagpakita ng anumang respeto kay Daryl at sa halip ay nagpakita pa ito ng inis sa kanyang mukha. Ito ay walang iba kundi si Oliver. Tumawa at tumanggo naman si Daryl sa lahat bago siya umupo sa isang VIP seat. Matapos niyang makaupo, agad nang umiti si Daryl kay White Tiger King bago sabihin, "Hindi naman ito ang una nating pagkikita, White Tiger King. Kaya bakit mo kailangang gumalang ng ganito sa akin?" To be continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.